Song Soho versus A Puzzle of Itaram, ang pinakahihintay nating laban with an expected twist. Dahil gagamitin ng A Puzzle ang katawan ni Lee Min Song upang i-manifest ang kanyang bagong form bilang fragment of tail para makalaban ng nag-iisang young monarch na si Song Soho. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Soho na kailangan niyang malaman ng lahat patungkol sa Puzzle of Itaram sa Stardust at ipinakitang hindi siya nagbibiro at handang labanan si Lee Min Song kung kinakailangan. Samantalang, parang na-confuse itong si Lee Min Song dahil first time niyang nakita ang taong ito, ngunit hindi lang patungkol sa Stardust ang alam nito, alam din ng existence patungkol sa Puzzle of Itaram, which is ang alien. Ngunit bigla nga niyang naalala na mayroong nagsabi sa kanya na ang taong tumalo kay Brocky at sumira sa Stardust supply material ay nakasuot ng maskara. Kaya napaisip nga dito si Lee Min Song kung ito na kaya ang taong yon. Ngunit para sa kanya, wala siyang pakialam patungkol doon dahil kung magtatagal pa siya, siguradong mahahabol siya ng mga hunters. Naramdaman ni Lee Min Song ang magical power quantity ng nakamaskara at base sa nararamdaman niya, no match ito para sa kanya kung saan bigla nga siyang umatake gamit ang kanyang espada at direkta niya itong pinatamaan sa vital point upang i-one hit ang ating bida at nang siya ay makaalis kagad. Subalit kalmado lamang si Soho, hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting kaba kung saan pa simpleng ginrab ng ating bida ang espada na parang hindi inisip nito kung gaano ito katalas. Kaya nagulat nga dito si Lee Min Song dahil ganun lang kasimpleng binlock ang kanyang atake at hindi niya na kayang hilain pabalik ang kanyang espada. Kaya siya ay napatanong kung gaano nga ba kalakas ang taong to. Sa sobrang bilis ng pangyayari, bigla na lamang tinamaan ng roundhouse kick ang panga ni Lee Min Song kaya siya ay nalupaypay at tumalsik pa talaga ang dugo sa mata at bibig sa lakas ng sipa. At napaisip na kung paano ang isang tao na may kaunting magical power ay mas malakas compare sa kanya. Ngunit itong si Vero ay napakomento sa kanyang isipan na normal lang talaga na masorpresa itong si Lee Min Song dahil ang rank ng Hunter Association ay nagbabase lamang sa quantity ng magical power na meron ng isang hunter at napawi ka, sino naman ang makakaramdam sa tunay na lakas na meron ng young monarch, isang tunay na lakas na nasa katawan mismo ni Song Soho. Ipinaliwanag ni Vero na habang lumalakas ang strength stats ng young monarch dahil sa training ni Amot, ang tunay na lakas ni Soho ay na-maximize at the same time. Kaya ang kanyang physical abilities ay talagang hindi kayang i-handle ng isang A-rank hunter. Habang nagpatuloy ang laban, lumipat ang eksena sa Pajo Field type dungeon at ipinakita ang napakalaking butas na nasa gitna ng kalsada dulot sa napakalakas na kapangyarihan ni Lee Min Song na siyang tumapos sa dungeon boss. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Nagulat nga dito si Baek Miho na kung papanong nabuhay pa itong si Hunter Park Dogen dahil nakita niya ang atake na tumagos talaga sa puso ng baguhang S-rank hunter. Tahimik lamang ang puzzle dahil iba pala ang nasa isip nito. Plano niyang i-infuse kay Baek Miho ang Star Fragment upang gawing isa sa mga believers. Kaya nagulat na lamang si Miho dahil may naramdaman siyang kakaibang presence at may biglang nagtanong kay Miho kung ano ang nangyari dito. Napalingon si Miho sa itaas at ang puzzle ay bigla na lamang nagulat dahil ang dalawang S-rank hunter na sina Lim Taegyo at Choi Jong-in ay bigla na lamang dumating at dumungo sa itaas ng butas na ginawa ni Lee Min Song. Kaya napangiti si Miho nang nalamang dumating kaagad ang dalawang S-rank hunter at ang puzzle naman ay biglang naging kalmado dahil hindi na ituloy ang kanyang pinaplano. Bumaba si Choi Jong-in at ipinaliwanag na nagmamadalis lang pumunta dito matapos narinig ang napakalakas na explosion. Kaya tinatanong niya kung ano ang nangyari dito. Nasagot naman ni Miho na ang lahat ng ito ay kagagawa ni Lee Min Song. Kaya parang na-confuse si Choi Jong-in dahil hindi siya makapaniwala na ang isang A-rank hunter na si Lee Min Song ay lumikha ng
napakalaking butas sa Paju Field type dungeon. Ipinaliwanag ni Miho na nagpalabas ng napakalakas na mana si Lee Min-song at mukhang sa tingin niya nakapag-consume ito ng stimulant o baka dahil sa effect ng drugs. Ngunit ang ikinagulat niya ay bigla nitong inatake si Hunter Park Dogen, kaya nagulat din itong si Choi Jong-in dahil mukhang normal lang ang lahat para kay Park Dogen kahit ito ay nagkaroon ng injury. Sinabi ng puzzle na mayroon siyang recovery skill, kaya napalapit itong si Jung-in sa sobrang amaze, habang si Miho naman ay nag-aalala dahil kailangan nilang sundan kaagad si Lee Min-song dahil at this rate, posibleng nakapunta na ito ng city at nagtago. Nag-agree naman si Choi Jong-in sa sinabi ni Miho, kaya tumingin siya sa itaas upang paringgan si Lim Tae-gyo na dapat nitong sundan si Lee Min-song dahil talagang hindi sila nagkamali ng hinala na gagawa ito ng malaking problema. Ngunit napansin ni Choi Jong-in na parang kanina pang pumunta si Lim Tae-gyo upang sundan si Lee Min-song. Samantalang ang puzzle ay nakikiramdam lang at bigla nga siyang naalerto dahil hindi ito maganda para sa kanya since ang kanyang koneksyon kay Lee Min-song ay hindi pa naputol. Hindi niya inasahan na nagawang labanan ni Lee Min-song ang fate ng Mistborn. Kaya para sa kanya, nakakamangha talaga ang desire ng isang human being. Habang nag-iisip ang puzzle, sinabi ni Miho na maiwan muna si Park Dogen dito kung hindi pa ito totally healed. Ngunit wala ngang pake ang puzzle sa kanyang mga narinig dahil iniisip niya na most likely hindi maniniwala ang Hunter Association kung ano ang sasabihin ni Lee Min-song. Subalit nararamdaman niyang parang may mga suspicious problem na posibleng mangyari kung wala siyang gagawin. Ipinikit na puzzle ang kanyang mga mata at sinabing kailangan niyang patayin si Lee Min-song. Although nakapag-consume ito ng maraming divinity, ngunit kailangan pa rin niya talagang i-take over ang katawan nito at ipapakumit into suicide. And since isa lang itong A-rank, kailangan niyang humanap ng iba para mapalitan. Sa pagpikit ng mga mata ng puzzle, bigla niyang nakita ang isa pang lalaki na kasalukuyang kinakalaban ni Lee Min-song, kaya siya ay what is this? At napatanong sa sarili kung bakit ganun kabilis na abutan ng isang S-rank hunter si Lee Min-song. Ngunit bigla nga siyang nagkaroon ng shocking moment nang nakita ng puzzle na ang nakikita pala niyang lalaki ay ang Black Mask Disruptor. Napatanong ang puzzle sa sarili kung ano ang ginagawa ng nakamaskara dito. Iniisip niya kung posible kayang hinahabol din ng nakamaskara si Lee Min-song upang hulihin like Hunter Association. Sinabi ng puzzle sa kanyang sarili na hindi niya akalaing ganito pala ang pwedeng mangyari. Malapit na silang magkikita ng nakamaskarang hunter, mayroon palang S-rank sa mundo. Si Lee Min-song ay may kakayahang i-resist ang fate ng Mistborn kung saan na-realize ng puzzle na wala talaga sa naging plano nila ang tumama man lang mula nung dumating sila sa mundong ito. Hinawakan ng puzzle ang ribbings ng kanyang damit upang takpan ng kanyang bibig at naalala ang word of God ng kanyang Panginoon na nag-iiba ang mga bagay sa oras kung kailan nagagawa ang lahat. Subalit siya ay napatanong sa kanyang sarili kung bakit siya ngayon ngumingiti na parabang sobra siyang na-excite sa mga pwedeng mangyari. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan naganap ang matinding sagupaan na habang nagpapakawala si Soho ng mga matinding punches, umaatras lamang si Lee Min-song at dinidepensahan ng mga pag-atake ng ating bida habang inaalala na dapat hindi siya magtagal sa laban na ito. Nagulat na lamang si Soho dahil biglang tumigil si Lee Min-song at humingi ng counting break sa kanilang naging laban at sinabi na posible bang hayaan siyang makalayo kung sasagutin niya ang mga katanungan nito. Kaya napatanong si Soho kung bakit bigla na lamang gusto siya nitong kausapin, di ba nagtatrabaho ito para sa Puzzle of Itarim. Sinabi ni Lee Min-song na tinraidor siya ng puzzle, kaya nagulat si Soho na kung ganun, posibleng nagkaroon pala ng problema sa pagitan ng dalawa. Kaya tinanong ni Soho kung bakit tinutulungan ni Lee Min-song ang puzzle na mag-distribute ng Stardust. Mabilis na sinagot ni Lee Min-song ang katanungan ng ating bida na sinabi daw sa kanya na tutulungan siyang patayin ng isang tao na gusto niyang mawala. Ipinaliwanag ni Lee Min-song na mula nung naganap ang Great Catalysm, lahat ng itinayo niya para sa kanyang sarili ay nagbago. Isang nobody na tao na naging S-rank hunter at nagsimulang nag-look down sa kanya. Kaya upang maibalik kung sino siya noon, ay kailangan niyang patayin ng taong yon. At tinanong rin niya ang ating bida kung may balak ba itong patayin ng alien. Napatugon si Soho na wala siyang balak pumatay kung pwede namang gamitin ng salita. Kung saan napangiti nga dito si Lee Min-song at napatanong kung wala pa rin bang balak kahit ang alien na yon ay naparito upang sakupin ng kanilang mundo.
At kaya daw siyang umingiti ng ganito dahil naaalala niya ang isa sa mga karakter na ginanap niya ay naramdaman niya sa Nakamaskarang Hunter nung panahon nung siya ay sikat pa na aktor. Isang karakter na umaasa lang ngunit walang personalidad, kabaitan, etika, choice lang siya na ibinigay ng society at ng mga tao dahil hindi mo alam sa sarili mismo kung ano nga ba talaga ang tunay mong gusto. Na para bang inihahalin tulad ni Lee Min-sung ang karakter ni Soho sa movie na hindi naman totoo. Biglang nagpalabas ng mabigat na mana si Lee Min-sung at sinabi kay Soho na kung hindi ito naging maswerte at nakakuha ng ganoong klaseng lakas, paniguradong magiging extra lang ito habang buhay. But eventually, may mga oras kung saan kailangan mong kumawala sa sitwasyon at gumawa ng sariling desisyon. Kaya ngayon siya na ang gagawa ng sitwasyon para sa Nakamaskarang Hunter dahil sasabihin niya kung ano ang identity ng kailangang patayin. Subalit bigla na lamang nag-warm ang nag-iinit na si Lee Min-sung dahil naramdaman niya at nakita sa dalawa niyang mga mata ang kapangyarihan na bumalot sa kanya at sa paligid na kinatatayuan niya ang kapangyarihan ng Apostle of Itarim na parabang naipasok siya sa isang domain at hindi na siya makakawala pa. Sinabi ng Apostle na hanggang dito ka na lang, Lee Min-sung, at hindi niya ito hahayaang makapagsalita pa. Nagpapasalamat siya ng sobra dahil marami siyang na-obtain galing kay Lee Min-sung at babawiin niya ang kanyang mga sinabi na isa itong incompetent dahil muli niyang gagamitin ang katawan nito sa huling pagkakataon. Napadilat ang mga mata ni Lee Min-sung at ang tanging nasabi lang niya ay ang salitang what dahil isinara ng Apostle ang kanyang kapangyarihan na parabang ikinandado niya ang katawan ni Lee Min-sung upang tuluyan niyang magamit at bigla itong nag-charge up ng napakalakas na enerhiya sa harap mismo ni Soho na parabang sumabog ang katawan nito sa lakas ng magical power. Napatanong ang ating bida kung ano ang nangyari kaya napatugon si Bero na ang enerhiya ng Itarim ay mas lalo pang lumakas habang ang katawan ni Lee Min-sung ay parang nagka-crack dahil sa lakas ng magical energy na sumanib sa kanya at unti-unting nag-transform ang katawan nito at ang weapon ay nag-amplify at nag-change form at hindi lang yan, nagkaroon pa siya ng pakpak na parabang isang fragment soldier o isa sa mga army of God. Napakover ng mata ang ating bida sa lakas ng liwanag at bigla itong nagsalita na wikang nakita ko na. Bagay na ikinagulat naman ng ating bida dahil si Lee Min-sung nakaharap niya totally nag-iba. Nagkaroon ito ng pakpak na mayahalin tulad talaga natin sa isang fragment of tale which is ang Apostle of Itarim. Sinabi nito na ang ataking nangyari sa Stardust Factory ay nangyari para hanapin si Lee Min-sung. At kung iisipin, ginawa mo ang lahat ng yon upang makita ako. Well, gusto rin kitang makita, Black Mask Disruptor. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. At mukhang sa next chapter na talaga magaganap ang napakatinding bakbakan between Apostle of Itarim versus Song Soho, Young Monarch versus Incomplete Fragment of Tale. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!